Pagkalabas ko nga sa aking trabaho, dinatnan ko si nanay at si tita Karen dito sa bahay at magluluto nga daw sila ng masasarap na merienda. Si nanay ang nakatoka sa pagluluto ng kamote Q at saka ng turon, tapos si tita Karen naman ang nakatoka sa pagluluto ng pansit bihon. Tulad nga ng sabi ko kanina, kalalabas ko lang yan sa aking trabaho, talaga naman pagod na gutom na gutom na rin ako. Pero sabi ko nga, imbis na kumain ako ng kanin, aantayan ko na lang itong niluluto nila dahil parang mas masarap nga ito. Ito namang si Mati, palibhasa walang makalaro, kaya naman kumanta na lang, kaya siya ang background music ni nanay at ni tita Karen habang naghihiwa sila ng kanilang mga lulutuin. Nang mabalatan na nga ni nanay lahat ng kamote, nagsimula na rin magpainit si nanay ng mantika, tapos nagpatunaw na rin siya ng sangkaka. Hindi ko nga alam kung sangkaka ba talaga yung tawag dyan, basta para siyang asukal na matigas na sadyang ginagamit kapag nagluluto ng banana Q at saka ng kamote Q. Syempre kapag mainit na yung mantika tapos tunaw na rin yung sangkaka, pwede mo nang ilagay yung kamote tapos saka mo halu-haluin. Nung mga oras na yan, tapos na ang tita Karen maghiwa ng mga gulay na panlok niya para sa kanyang pansit, kaya ngayon karne naman yung hinihiwa niya kasi mas masarap daw ang pansit kapag may kaunting karne. Ngayon balik naman tayo dito sa kamote Q ni nanay. Hindi nga sila nakontento sa sangkaka, kaya naglagay pa sila ng asukal na pula para nga daw mas masarap at mas lumasa palalo. At para naman mapanood nyo ko sa sarili kong vlog, sabi ko kay nanay ako na ang maglalagay ng mga kamote dito sa stick. Kung tutuusin nga, pwede namang hanguin na lang yung kamote na yun at diretso sa pinggan, kaya lang ang dami namin ditong stick sa bahay at pag-aanhin namin to, kaya naman sabi namin ilagay na lang namin dito yung kamote para mas maganda. At ayan na nga, parang kagaya na nung pinagbebenta sa palengke sa Pilipinas na parang 5 piso ang isang stick ng kamote Q. Dahil tapos na nga tayo magluto ng kamote Q, sunod naman nating lulutuin ngayon ay yung saging na turon. Hindi ka rin nga pala basta-basta makakakita dito sa Italy ng saging na saba, kaya naman yung gagawin naming saging na turon yung parang saging na lakatan yung style. Napansin ko rin nga pala parang ang cute ni nanay magbalot ng turon, hindi ko nga alam kung turon pa ba to or Shanghai na. Sabi kasi ni nanay mas maganda daw kapag maliit na balot para daw hindi nakakaumay kainin. Ngayon naman balik tayo dito sa nilulutong pansit ng tita Karen at sa wakas malapit na ngang matapos. Hindi naman sa pagmamayabang pero napakasarap talaga ng tita Karen magluto ng pansit, literal na malilimutan mo ang pangalan mo at hindi yun joke. Luto na ang kamote Q, luto na rin ang pansit bihon, kaya naman ngayon saging na turon naman yung lulutuin natin. Bago nga pala si nanay magluto ng saging na turon dyan, nakapangain na kami ng pansit bihon at kamote Q. Hindi ko na lang na-vlog dahil talagang pasal na kami. Pagkalipas nga ng konting oras, dumating na si Bren at ang tito Anon, asawa at anak ng tita Karen, at tuwang-tuwa na naman si Mati kasi meron na naman siyang kalaro. Paborito kasing kalaro ni Mati si Bren, lalong-lalo na ang tito Anon. At ito na nga, luto na ang turon batch 2 at talaga namang maghapong walang pahinga ang bibig. So hanggang dito na lang. Toink toink!